Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Vincenzo na napalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang lalaking nakatayo sa harap ng isang gusali at malapit nang matupad ang kanyang pangarap. Ang kanyang panaginip ay medyo kakaiba. Sinisira niya ang gusali at nasisiyahan siyang makitang gumuho ito hanggang maging abo. Hindi siya isang uri ng baliw. May isang napakatiyak na dahilan kung bakit niya gustong gawin ito. Si Vincenzo ay isang lalaking may pinagmulang Koreano na nakatira sa Italy bilang miyembro ng pinakamalakas na pamilya ng mafia. Siya ang abogado ng pamilya na marunong maglaban ng pera at mapanatiling ligtas ang mafia. Si Vincenzo ay inampon ng isang Italian mob boss na nagngangalang Fabio Casano na kamakailan ay namatay. Tinupad ni Vincenzo ang huling hiling ng kanyang ama at binisita ang isang lalaki mula sa ibang pamilya ng mafia. Medyo mayabang ang lalaki dahil naniniwala siyang hindi siya sasaktan ng pamilya Casano ngayong patay na si Fabio. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ni Vincenzo na ang huling hiling ng kanyang ama ay magkasundo sila kaya naman narito siya ngayon. Ayaw siyang kausapin ng lalaki, kaya tumayo si Vincenzo at umalis. Sa sandaling iyon, isang eroplano ang lumilipad sa itaas ng mansyon ng lalaki at nag-spray sa lahat ng isang uri ng likido. Nagkomento ang lalaki na nag-spray sila ng kanilang bukid noong nakaraang linggo. Pero ito lang ang plano ni Vincenzo. Tulad ng lumilitaw, ang likidong ito ay gasolina. Nagsindi ng lighter si Vincenzo at inihagis ito sa lupa, nagiging sanhi ng sulo sa lugar. Pagkatapos, pinuntahan ni Vincenzo ang bangkay ng kanyang namatay na ama bago maganap ang libing. Doon, nagkakagulo ang biological son ni Fabio na si Paolo dahil nagseselos siya kay Vin. Nagalit siya dahil mas nagtiwala ang kanyang ama kay Vincenzo at ibinigay ang lahat ng mahahalagang misyon sa kanya. Noong gabing iyon, nagpadala si Paolo ng 3 assassin para patayin si Vin. Pero niloloko sila ng makaranasang abogado at pinapatay muna. Pagkatapos, tinawagan niya si Paolo habang nagmamaneho ang huli papasok sa kanyang mansyon. Habang nag-uusap sila sa telepono, sumabog ang supercar ni Paolo. Binalaan siya ni Vin na pabayaan siya kung hindi ay mamamatay siya. Ipinahayag niya na aalis siya sa Italia at hiniling kay Paolo na huwag siyang hanapin kung gusto niyang manatiling buhay. Habang lumilipad si Vin patungong Korea, hindi niya maiwasang isipin ang isang lihim na silid na puno ng mga plato ng ginto. Ngunit hindi iyon basta-bastang silid sa anumang gusali. Samantala, isang babaeng nagngangalang Choyang ang dumalo sa korte upang labanan ang isang legal na labanan na pabor sa isang kumpanyang pinangalanang Babel. Ang ilang mga tao ay nagdemanda sa Babel dahil ang gamot na mayroon sila sa sirkulasyon ay may ilang mga epekto sa kanila. Ang mas nakakatuwa pa ay ang pakikipaglaban ni Choyang sa legal na laban na ito laban sa sarili niyang ama. Yushan, na siyang abogado ng mga taong nagdemanda sa kumpanya. Hindi nagtagal, dumating si Vin sa Korea at sumakay siya ng taxi. Inalok siya ng driver ng tubig, ngunit may spike ang bote at pinatulog si Vincenzo. Paggising niya ay nakatali siya sa sasakyan at nakita niya ang driver kasama ang kanyang kasabwat. Ninakawan siya ng 2 lalaki at pagkatapos ay pinatumba siya. Paggising niya ulit, wala nang natira si Vin. Sa kabutihang palad, may nakita siyang pera sa lupa at mukhang sapat na ito para makabili ng tiket sa bus. Hindi nagtagal, dumating si Vincenzo sa Seoul at nakatayo sa harap ng gusaling pinapangarap niyang give-aim. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na ang isang Chinese na negosyante, na isa ring kriminal, ay nakipag-ugnayan sa kanya upang tanungin siya kung saan siya maaaring magtago ng ilang mga gintong plato. May mga ideya siya, ngunit ayaw niyang itago ito sa China. Si Vin ay may koneksyon sa Korea, ang kanyang assistant na si Cho, at nakaisip ng plano. Bumili siya ng isang gusali at pumili ng pangalan at nagtayo ng isang espesyal na silid sa ilalim ng gusali. Doon, itinago ng negosyanteng incheck ang kanyang ginto. Ngunit ang silid na may ginto ay nagsisilbi ring isang bitag. Kung may natutunan tungkol sa silid sa ilalim ng lupa at sinubukang pasukin ito, ang gusali ay guguho at magiging kanilang libingan. Nagustuhan ng Chinese businessman ang plano at sinabayan niya ito. Ngayon, patay na ang negosyante at naiwan ang kanyang ginto sa ilalim ng gusali. Alam ni Vincenzo na kaya niyang nakawin ang ginto at maging mayaman. Nang makipagkita siya kay Cho, ipinaalam sa kanya na maraming nangungupahan ang nakatira sa gusali at marami sa mga puwang nito ay ginagamit para sa ilang layunin. Hindi nag-aalala si Vincenzo tungkol dyan dahil naniniwala siyang makakahanap siya ng paraan para mamuhay ng ilang sandali ang mga nangungupahan sa ibang lugar. Siguro sa pamamagitan ng pangako sa kanila na i-renovate ang kanilang mga espasyo ng libre.
Ngunit kinaumagahan, lumitaw ang isang kinatawan mula sa Babel at sinabi sa kanila na gustong bilhin ng kumpanya ang gusaling ito at gamitin ito. Hindi lang iyon, binibigyan din sila ng lalaki ng isang mapagbigay na alok. Tinanggihan ni Vincenzo ang alok at nagulat ang lalaki dahil maganda ang pera. Nang gabing iyon, nagpasya si Babel na gumawa ng mas mahigpit na hakbang at ilang armadong lalaki ang pumasok sa bahay ni Cho dahil siya ang legal na may-ari ng gusali. Nagbanta sila na papatayin ang kanyang pamilya at napilitan si Cho na pumirma sa kontrata, ibinebenta ang gusali sa Babel. Kinabukasan, si Cho ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan nang tawagan niya si Vin upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa nangyari. Bigla siyang nabangga ng isang truck sa pagtatangkang patayin siya. Kasabay nito, bumisita sa gusali ang ilang magnanakaw na ipinadala ni Babel upang bigyan ng babala ang mga nangungupahan na mayroon silang 7 araw na makakaalis. Hindi sumasang-ayon ang mga nangungupahan sa kanila, at mabilis na uminit ang mga bagay-bagay. Si Choyong at ang kanyang ama ay nasangkot, at pinatikim sa kanila ng mga tulisan ang kanilang brutal na lakas. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Vincenzo at nagayos. Matapos matamaan ang isa sa mga tulisan ay sinaktan din niya ang kanilang pinuno, at pinapabitin siya sa labas ng bintana. Binalaan niya ang lalaki na umalis, ngunit ang pinuno ng mga tulisan ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na salakayin si Vin sa sandaling siya ay bumalik sa kanyang mga paa. Gayunpaman, lumitaw ang ilang pulis at tinapos ang paghaharap na ito. Pagkatapos ng insidenteng ito, nakipag-usap si Vin kay Yushan at napagtanto nila na maaari silang maging posibleng magkapanalig dahil pareho silang may mga interes. Na ang ibig sabihin ay ang Babel ay kanilang kaaway. Maya-maya, binisita ni Vin si Cho sa ospital at tinanong siya kung sila lang ba ang nakakaalam ng ginto sa gusali. Idineklara ni Cho na sila lang, pero hindi naman talaga mahalaga dahil kung ipaayos ni Babel ang gusali para magamit ito, malalaman nila ang tungkol sa ginto. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na ang mafia ay inalagaan ng mabuti ang sikretong silid at ang mga taong nagtrabaho sa pagtatayo nito. Ang mga taong iyon at ang mga naglipat ng ginto ay pinatay ng isa pang koponan sa kalaunan. Muling bumalik si Vin kay Yuken at hiniling sa kanya na magtulungan upang pigilan si Babel sa pagpapaalis sa mga nangungupahan bago ang kanilang legal na deadline. Ang plano ni Vin ay bumili ng sapat na oras para maigiba niya ang gusali at maagaw ang ginto. Si Choyong ay tumatambay sa opisina ng kanyang ama at niyaya si Vin sa hapunan dahil lahat sila ay may trabaho ngunit walang saya. Sa hapunan, ibinunyag niya na nagtatrabaho siya sa isang law firm na nagngangalang Musong. At si Babel ang kanilang kliyente. Pansamantala, nakipagpulong si Sun Ho, ang presidente ng Babel, sa isang lihim na figure na naglalaro ng hockey sa yelo. Ang lalaking naka-hockey costume ay naghagis ng ilang hockey disc sa presidente para saktan siya. Humingi ng paumanhin si Sun Ho para sa kanyang hindi magandang pagganap, ngunit hindi kinukuha ng lalaki ang alinman sa mga iyon. Sinimulan niya itong bugbugin gamit ang hockey stick. Sa ibang lugar, dumedalo si Choyong sa isang pulong ng Musong at nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pagtatrabaho para sa kanila dahil malamang na mas asama silang tao. Narinig ng kanyang intern, isang lalaking nagngangalang Zhang, ang amo na nagsasalita sa telepono, at sinabi rin kay Choyong ang parehong bagay dahil binibigyan niya si Babel ng berdeng ilaw para mapaalis ang mga nangungupahan. Ngunit hindi lang iyon ang mangyayari. Gusto ni Babel na dumiretso at give-in ang gusali upang may renovate ito bago ito gamitin bilang lab. Kailangang makabuo ng plano si Vin ng mabilis. Kaya't hinihiling niya sa mga nangungupahan na magtrabaho ng husto at maghanda ng isang bagay tulad ng isang maliit na pagdiriwang. Pagdating ng mga magnanakaw malapit sa gusali kasama ang mga bulldozer, nakita nila ang mga taong nagpi-party at nagsasaya. Maaari nilang subukang sirain ang partidong ito, ngunit marahil hindi iyon magandang ideya. Dahil inimbitahan ni Vincenzo ang Italian ambassador sa Korea na dumalo sa mga kasiyahan. Nang makita ng mga pulis ang mga magnanakaw, alam nila na ang mga lalaking ito ay ipinadala ni Babel, ngunit nakiusap sila sa kanila na pumunta dahil kailangan nilang madamay kung may mangyari ngayong gabi. Sa susunod na 2 araw, pinag-aaralan ni Vince ang mga batas sa Korea habang sinusubukan niyang humanap ng paraan para palawigan ang panahon ng biyaya para sa mga nangungupahan. Ang pagpapanatili sa mga nangungupahan sa gusali ay pipigil sa Babel mula sa paggiba ng gusali at paghahanap ng ginto. Nakapagtataka, nakatanggap si Yushan ng tawag sa telepono mula sa isa sa mga scientist na dating nagtatrabaho para sa medicine development team ng Babel. Sa katunayan, siya ang pinuno ng pananaliksik para sa isang partikular na gamot na kilala na nagdudulot ng mga side effect. Ipinaliwanag ng lalaki kay Yushan na marami sa mga gamot ni Babel ang nagdudulot ng mga side effect, ngunit iba ang ginagawa niya. Nang iturok nila ito sa isang voluntaryo, namatay ang lalaki. Ngunit hindi lang iyon.
Sinisikap ni Babel na bumuo ng mga gamot na may parehong kahulugan ng salita. Gusto nila na ang mga tao ay guman sa kanilang gamot tulad ng mga junkies. Nagpa siya ang scientist na tumakas dahil naniniwala siyang hindi siya papayagan ni Babel na mabuhay pagkatapos ng mga insidenteng nasaksihan niya. Gusto ni Yuki na tumstigo siya sa korte, ngunit tinanong ng lalaki kung magagarantiyahan ng abogado ang kanyang kaligtasan. Sa kasamaang palad, sinasabi lamang sa kanya ng abogado na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Na hindi sapat para sa siyentipiko. Nang maglaon, nakatanggap si Yusha ng tawag sa telepono mula sa isang babaeng kinatawan niya sa korte noong nakaraan, si MS. Oh, nasugatan ng babae sa kulungan, ngunit maayos na siya ngayon. Sinundan siya ni Vincenzo upang makita ang babae, at nakaramdam siya ng nakakaligalig na emosyon nang makita siya, kahit na tila hindi siya nakikilala ng babae. Nang gabing iyon, nakipagkita si Vin sa kinatawan ni Babel at hiniling. Sa kanya nabigyan siya ng 2 buwan bago gumawa ng mga hakbang si Babel upang ayusin ang gusali. Ayaw tanggapin ng lalaki ang proposal niya, pero may mafia way si Vin para kumbansihin ang mga tao. Sa lumalabas, nakakakuha siya ng mga pahiwatig sa lalaki at mayroon siyang ilang mga larawan nito kasama ang kanyang lihim na kasintahan. Natagpuan ng rep ang kanyang sarili sa isang mahigpit na lugar, kaya sinabi sa kanya ni Vin na kailangan niyang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Ang oras ay mas idiniin para sa kanya, habang ang mga magnanakaw ay naghahanda na upang give-in ang gusali pagkatapos nilang puwersahin ang mga nangungupahan. Tinawag sila ng rep at hiniling na huminto. Habang nanalo si Vin sa isang labanan, gumawa ng panibagong hakbang si Babel, at isang assassin ang nagdulot ng pagsabog sa isang hotel kung saan tumutuloy ang ilang miyembro ng research team. Kinaumagahan, nalaman ni Yuki ng tungkol sa insidente mula sa balita at ipinapalagay niya na pinapatahimik ng kumpanya ang mga doktor na nagtrabaho sa pagbuo ng isa sa kanilang mga gamot. Nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan ng krimen at nakitang napakabilis ng pulis na nagtatapos sa kaso. Pinagalitan sila ni Yuki at pilit na sinusunod ang procedure. Pero pilit siyang pinapakalma ni Vin nang makita niya ang 2 lalaking nakatitig sa kanila. Sa kanyang karanasan bilang dating miyembro ng mafia, alam niyang sila ang magiging susunod na target ng mga assassin na ito kung patuloy silang magdulot ng kaguluhan dito. Pansamantala, nakipagpulong kay Sun Hao ang isa sa pinakamalupit na abogado ng Wusong, isang babaeng nagngangalang Choi. Pagkatapos ng pulong, sinabi niya sa kanyang amo na nahihirapan siyang maniwala na ang lalaking ito ang nagpapatakbo ng Babel. Marahil ito ay medyo overstretched, ngunit naniniwala siya na si Sun Ho ay maaaring maging isang puppet na ginamit ng taong talagang nagpapatakbo ng masamang kumpanya. Samantala, muling tinawag ni Yu Chan ang mga siyentipiko upang subukang baguhin ang kanyang isip, bagamat malapit na niyang makamit ito. Ang lalaki ay nangangailangan ng ilang oras upang mag-isip tungkol dito dahil ang kanyang buhay ay nakataya. Sa ibang lugar, nakipagkita si Choyong kay Choi at may tensyon sa pagitan nila. Parehong mabangis ang 2 babae at gusto nilang manig sa isa't isa. Nang maglaon, nakipagkita rin si Choyong sa kanyang ama na nagtatanong sa kanyang moral compass. Nag-away silang 2 kung saang dulo ng ilog sila dapat, kaya uminom si Choyong para maalis ang stress. Bandang hating gabi, isang pulis ang kumatok sa pinto ng scientist sa hotel na tinutuluyan niya. Sinasabing may naganap na pagnanakaw at kailangan niyang makipag-usap sa mga bisita. Nalaman ng siyentipiko na ang lalaking ito ay hindi isang tunay na pulis, kaya tumalon siya sa labas ng silid at tumakbo sa mga pantalan. Doon, sinubukan niyang tawagan si Yushan, ngunit ang abogado ay naglalakad sa labas upang manigarilyo. Nakita ni Vincenzo ang papasok na tawag at alam niya kung sino ang lalaking ito. Ngunit nagpasya siyang patahimikin ang tawag dahil natatakot siyang mawala ang sitwasyon kung tumstigo ang lalaking ito sa korte. Nang maglaon, natagpuan ng mga mamamatay tao sa Babel ang lalaki, at pinatay nila ito. Pagbalik ni Yuken sa loob, may dumaan na truck sa salamin at natama ng 2 abogado. Patay na si Yuken. Habang nakaligtas si Vin at dinala sa ospital, binisita siya ni Choyong pagkatapos ng libing ng kanyang ama, at biglang nagising si Vincenzo. Hindi lang siya gising, handa na rin siyang kumilos. Ipinapalagay ni Vin na may kinalaman si Babel sa pagkamatay ni Yu Chan kahit na wala pa siyang ebidensya tungkol dito. Makalipas ang ilang araw, kumbinsido si Choyong na si Babel ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Nang makita niya sa balita na ang head scientist na nagtatrabaho sa ilan sa mga gamot ni Babel ay nalunod na patay malapit sa baybayin. Walang pag-aaksaya ng 1 segundo, pumunta siya sa amo ni Wusong at ibinigay sa kanya ang kanyang pagbibitiw. Si Choi ay naroon mismo sa opisina at tinutuya siya, na sinasabi na hindi niya kayang kontrolin ang panggigipit.
Para naman kay Vin, bumalik siya sa pinangyarihan ng pagpaslang at mas maingat itong sinuri. Habang tinutuklasan niya ang ilang detalye tungkol sa insidente, tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Cho at hiniling sa kanya na kumilos ng mag-isa. Hindi nagtagal, umuwi si Sunho at nakakita ng isang bangkos ng mga hirenggilya na nakadikit sa kanyang unan, isang mensahe na ipinadala sa kanya ni Vin. Kinabukasan, nakipagpulong si Choyang sa mga nangungupahan sa Goomba Plaza Building at sinabi sa kanila na ipagpapatuloy niya ang trabaho ng kanyang ama at tatabi sa kanila. Biglang lumitaw ang dalawang pulis at inaresto siya sa ilang kalokohang akusasyon na ginawa ni Woo-sung. Nang malaman ito ni Vin, sumugod siya sa istasyon ng pulisya at ipinakita sa kanila kung sino ang amo. Tinanong niya ang mga pulis kung mayroon silang anumang patunay tungkol sa kanilang akusasyon, at dahil wala sila, pinaalis na lang niya si Choyang doon, sa labas lamang ng istasyon ng pulisya. Sa turn, ipinakita ni Jang ang kanyang sarili kay Vin at sinabi sa kanya na siya ay isang malaking tagahanga, kahit na ang lalaking ito ay mukhang sweet. Nagsisimula siyang kumilos ng mas kakaiba habang lumilipas ang panahon. Hindi nagtagal, naghanda si Vin sa susunod na hakbang at dinala si Choyang para bisitahin ang lalaking nagmamaneho ng truck na pumatay sa kanyang ama. Gustong malaman ni Vin kung sino ang nag-utos sa kanyang ngunit ang lalaki ay kumilos ng matigas sa simula. Alam ni Vin na hindi niya kayang mga tuwira ng isang ganoong lalaki ngunit iniharap din sa kanya ang mga katotohanang alam niya. Alam niyang binawasan ng isang tao ang kanyang sentensya sa 2 taon lamang kahit na sinentensyahan siya ng mas mahabang panahon dahil sa uri ng kanyang mga krimen. Kaya walang paraan na ang taong ito ay hindi nauugnay sa isang taong may maraming kapangyarihan. Pagkatapos, ginamit ni Vin ang kanyang maitim na personalidad para kumbansihin ang lalaki, sinabing makakahanap siya ng mga taong nasa kulungan na handang pumatay sa kanya. Ang lalaki ay pumutok at binigyan sila ng isang pangalan, ngunit sinasabing hindi niya nakilala ng personal ang lalaking ito. Tumayo si Vin upang umalis ngunit pagkatapos ay nagpa siya na wakasan ang lalaki ng hindi direkta. Sumisigaw at nagpapasalamat sa kanya sa pagsang-ayon na makipagtulungan sa kanya at maging saksi niya sa korte. Narinig ito ng isang pulis, at kumilos na ang mga bagay-bagay. Nang gabi ring iyon, kinukulong ng ilang bilanggo ang lalaking ito at pinatay, habang nakatayo lang ang mga pulis doon. Makalipas ang isang araw, gagawin ni Vin ang kanyang susunod na hakbang, o kung sabihin ito sa ibang paraan, hahanapin siya ng kanyang susunod na paglipat. Sinubukan ng rep ni Bubble na atakihin si Vin para maalis siya sa kanyang paraan. Pero sa huli, sinasakal siya. Pagkatapos, ginamit ni Vin ang rep para mag-set up ng meeting sa lalaking nag-utos sa driver ng truck. Inaatake siya ni Vincenzo at pareho na silang nasa plato niya. Kinuha ni Vin ang pistol ng lalaki at nagkomento na ang baril na ito ay hindi ginagamit ng militar o ng pulisya, na nangangahulugang ang mga lalaking ito ay may ilang malakas na koneksyon. Gustong malaman ni Vin kung sino ang nag-utos sa kanya na patayin si Yushan pero ayaw magsalita ng lalaki. Biglang pinatunayan ni Vin na seryoso siya at binaril ang rep. Sa susunod na eksena, nakita namin na niloko at natrap ni Vin si Choi sa isang laundry store. Habang kausap niya ito sa telepono, sinindihan siya ng isang truck ng ilaw at sumakay patungo sa kanya. Natatakot si Choi para sa kanyang buhay, ngunit huminto ang truck nang sabihin sa kanya ni Vin na alam niyang siya ang nag-utos na patayin si Yushan dahil nakatayo ito sa kanilang daan sa ilang mga harapan. Sa kalaunan, ang labanan na ito ay naiwang hindi natapos habang si Vin ay umalis, at ang truck ay nagmamaneho. Pagkaraan ng isang gabi, pumasok ang isang team ng kontaminasyon sa lab ng Babel at sinabihan ng kanilang pinuno ang mga siyentipiko na lumikas sa lab sa loob ng ilang oras dahil kailangan nilang magtrabaho. Pagkatapos nilang gawin, ang isa sa mga miyembro ng koponan ay ipinahayag na si Vincenzo. Sino ang nagsisindi ng lighter at hinayaan itong tumama sa lupa? Nasusunog ang buong lugar. Hindi kasi nag-spray si Vin ng mga ipis at virus sa lab. Diniligan niya ito ng gasolina para sirain. Ang isang maikling flashback ay nagpapakita sa amin na ang lahat ay isang setup. Nagkunwari si Vin na binaril ang rep ni Bubble. Ngunit napatras lang ang lalaki ng matandang kasama ni Yu Chan, na tumulong kina Vin at Choyang. Naniniwala naman ang isa pang nakatali na pinatay ni Vin ang rep kaya isiniwalat niya ang lahat ng impormasyong kailangan ng mga abogado. Sa kasalukuyan, dumating si Sunho sa lab at nagsimulang sumigaw nang makita niya itong nasusunog. Dalawa sa mga miyembro ng team ni Vin ang nag-vamp ng gas at nagdulot ng panibagong pagsabog na nagpa-atras kay Sunho. Biglang may lumabas na mamahaling sasakyan at lumabas doon ang tunay na may-ari ng Babel. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Jang, na tila nagpapanggap na isang intern lawyer habang siya ang amo ng pinaka-corrupt na korporasyon sa bansa. Habang siya ay may galit sa kanyang mukha, si Vin at ang kanyang koponan ay tumakas.
Ngunit ang mga taong ito ay hindi lamang upahang kalamnan, sila ang mga taong kinatawan ni Yushan. Nagpasya silang tulungan si Choyang bilang paggalang sa ginawa ng kanyang ama para sa kanila. Kinabukasan, nagpasya si V na makipagkita kay Sunho ng personal ngunit kailangan niyang gawin ito sa hindi direktang paraan. Pumatok siya sa gym, at tinutulungan si Sunho sa kanyang mga timbang habang siya ay nag-bench press. Habang tinutulungan niya siya sa kanyang pag-eehersisyo, si V ay nagpapanggap na siya ay isang tagahanga niya at nagtatanong ng mga hindi kaugnay na katanungan tulad ng kung siya ay inspirasyon ni George Soros. Bilang isang abogado at dating miyembro ng mafia, si Vincenzo ay isang mahusay na judge ng mga karakter. Nang muli niyang makilala si Choyang, sinabi niyang hindi gaanong matalino si Sunho. Na nagpapaniwala sa kanya na hindi siya ang totoong tao na nagpapatakbo ng Babel. Naniniwala si V na ang susunod nilang target ay tingnan ang buhay ni Director Gil, isang lalaking namamahala sa pagpapaunlad ng droga. Pero kailangan maghintay dahil may bagong problemang darating. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.